Sa bayan ng Vladimir sa Russia ay nakatira ang isang batang mangangalakal na nagngangalang Igor Aksyonov. Siya ay may 2 tindahan at sariling bahay. Si Igor ay makisig, kulot ang buhok, mahilig kumanta at masayahin. Pero noong kabataan niya, siya ay nalulong sa pag-inom at basagulero kapag lasing. Ngunit tumigil din siya sa pag-inom noong siya ay nagpakasal. Isang araw, si Igor ay nagpaalam sa kanyang pamilya dahil pupunta siya sa isang bayan para magtinda, pero sinabi ng kanyang asawa na si Vanya, "Igor, huwag ka munang umalis ngayon. Ako'y nagkaroon ng masamang panaginip tungkol sa'yo." Tumawa si Igor at sinabi, "Natatakot ka ba na baka pagdating ko doon ay magpapakalasing ako?" Sumagot ang kanyang asawa, "Hindi ko alam kung ano ang kinatatakutan ko. Ang alam ko lang ay nagkaroon ako ng masamang panaginip. Napanaginipan kong bumalik ka mula sa bayan at nang tanggalin mo ang iyong sombrero, nakita kong maputi na lahat ang buhok mo." Tumawa lamang si Igor at sinabi, "Senyales ng swerte yan. Tingnan mo at maibebenta ko lahat ng aking paninda. Pagkatapos dadalhan kita ng mga regalo mula sa bayan." Kaya nagpaalam na siya sa kanyang pamilya at umalis na. Nang siya ay nasa kalagitnaan ng biyahe, nakasalubong niya ang isang mangangalakal na kilala niya at sila'y tumuloy sa parehong bahay panuluyan para magpalipas ng gabi. Sila'y nagtsaa at pagkatapos ay natulog sa magkatabing kwarto. Hindi ugali ni Igor ang matulog ng mahaba at nais niyang maglakbay habang malamig pa, kaya bumangon siya bago magbukang liwayway para ihanda ang kanyang kabayo. Pagkatapos, pumunta siya sa may-ari ng bahay panuluyan na nakatira sa isang kubo sa likuran, nagbayad ng kanyang bill at nagpatuloy sa paglalakbay. Nang makalayo na siya ng mga 25 metro, huminto siya para pakainin ang kanyang kabayo. Nagpahinga si Igor saglit sa isang pasilyo ng bahay panuluyan, pagkatapos ay nilabas niya ang samovar at pinainit ito upang magkape. Kinuha niya ang kanyang gitara at nagsimulang tumugtog. Biglang may dumating na troika na may tunog ng kampanilya at bumaba ang isang opisyal na sinundan ng 2 sundalo. Nilapitan nila si Igor at nagsimulang magtanong. Tinanong nila kung sino siya at saan siya nanggaling. Sinagot sila ni Igor ng buong buo at sinabing, "Gusto niyo bang magkape?" Pero ang opisyal ay patuloy na nagtatanong, "Saan ka nagpalipas ng gabi? Mag-isa ka ba o kasama ang isang kapwa mangangalakal? Nakita mo ba ang ibang mangangalakal kaninang umaga? Bakit ka umalis sa bahay panuluyan bago magbukang liwayway?" Nagtaka si Igor kung bakit siya tinatanong ng ganito at sinabi, "Bakit mo ako tinatanong na parang ako'y isang magnanakaw o tulisan? Ako'y naglalakbay para sa aking negosyo at wala kang dahilan upang ako'y tanungin ng ganyan." Pagkatapos ay tinawag ng opisyal ang ibang mga sundalo at sinabi, "Ako ang pulis sa distrito na ito at tinatanong kita dahil ang mangangalakal na kasama mo kagabi ay natagpuang may saksak sa leeg. Kailangan naming siyasatin ang iyong mga gamit." Binuksan ng mga sundalo at ng opisyal ang bagahe ni Igor at siniyasat ito. Biglang may hinugot na kutsilyo ang opisyal mula sa isang bag at sumigaw, "Kaninong kutsilyo ito?" Tiningnan ito ni Igor at nakita niya ang kutsilyong may bahid ng dugo na kinuha mula sa kanyang bag at siya'y natakot. "Bakit may dugo sa kutsilyong ito?" Sinubukang sumagot ni Igor, ngunit halos hindi siya makapagsalita at nauutal lamang. "Hindi ko alam, hindi sa akin yan." Pagkatapos ay sinabi ng opisyal, "Kaninang umaga, ang mangangalakal ay natagpuang wala ng buhay sa kama na may saksak sa leeg. Ikaw lang ang tao na maaaring gumawa nito. Ang bahay ay nakalok mula sa loob at wala ng ibang tao roon. Narito ang kutsilyong may dugo sa iyong bag at ang iyong mukha at kilos ay nagsasabi ng lahat. Sabihin mo sa akin, paano mo siya pinatay at magkano ang ninakaw mo?" Nanumpa si Igor na hindi niya yun ginawa. Hindi niya nakita ang mangangalakal pagkatapos nilang magtsaa at wala siyang pera maliban sa 8,000 rubles at ang kutsilyo ay hindi sa kanya. Ngunit ang kanyang boses ay garalgal, ang kanyang mukha ay maputla at siya ay nanginginig sa takot na parang siya ay nagkasala. Inutusan ng opisyal ang mga sundalo na igapos si Igor at ipasok siya sa kariton. Umiiyak siya habang itinatali ang kanyang mga paa. Ang kanyang pera at mga paninda ay kinuha mula sa kanya at siya'y dinala sa pinakamalapit na bayan
at doon ikinulong. Nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis tungkol sa pagkatao ni Igor sa Vladimir. Ang mga mangangalakal at ibang mga residente ng bayan ay nagsabi na dati siyang lasinggero, ngunit siya'y mabuting tao. Pagkatapos ay dumating na ang paglilitis. Siya'y sinampahan ng kaso ng pagpatay sa isang mangangalakal at pagnanakaw ng 20,000 rubles. Ang kanyang asawa ay nalugmok sa kalungkutan at hindi alam kung ano ang paniniwalaan. Ang kanilang mga anak ay pawang maliliit, ang isa'y sanggol pa lamang. Kasama ang lahat ng mga bata, pumunta si Vanya sa bayan kung saan nakakulong ang kanyang asawa. Sa simula'y hindi siya pinayagang makita si Igor, ngunit pagkatapos ng matinding pakiusap, nakakuha siya ng pahintulot mula sa mga opisyal at siya'y dinala sa kanya. Nang makita niya ang kanyang asawa na nakadamit bilang preso, kasama ng mga magnanakaw at kriminal, siya'y natumba at parang nawalan ng lakas. Pagkatapos ay kinalong niya ang kanyang mga anak at umupo malapit kay Igor. Sinabi ni Vanya ang mga nangyayari sa kanilang bahay at tinanong niya si Igor kung ano ang mga nangyari sa kanya. Ikinuwento ni Igor ang lahat. Pagkatapos tinanong ni Vanya si Igor, "Ano ang gagawin natin ngayon?" "Kailangan nating magpetisyon sa Tsar upang hindi mamatay ang inosenteng taong kagaya ko." Sinabi ni Vanya na siya'y nagpadala na ng petisyon sa Tsar, ngunit hindi ito tinanggap. Hindi sumagot si Igor, kundi tumango lamang. Pagkatapos ay sinabi ni Vanya, "May kabuluhan yung panaginip ko na ang buhok mo ay pumuti. Natatandaan mo ba? Hindi ka dapat umalis noong araw na yon." At ipinadaan ni Vanya ang kanyang mga daliri sa buhok ni Igor at sinabi, "Igor mahal, sabihin mo sa iyong asawa ang totoo. Ikaw ba ang gumawa nito?" "Ikaw din pala, naghihinala ka rin sa akin," sagot ni Igor at tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak. Pagkatapos ay may dumating na sundalo upang sabihing kailangan nang umalis ang asawa at mga anak. At si Igor ay nagpaalam sa kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Nang sila'y umalis na, naalala ni Igor ang mga sinabi ni Vanya at naisip niya ang kanyang asawa ay naghihinala din sa kanya. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, "Tila ang Diyos lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Sa kanya lamang ako dapat humingi ng tulong at sa kanya lamang umasa ng awa." Pagkatapos si Igor ay hindi na sumulat ng mga petisyon. Tinalikuran na ang lahat ng pag-asa at nagdasal na lamang. Si Igor ay hinatulang paluin at ipadala sa mga minahan. Kaya siya'y pinalo ng latigo at nang maghilom ang mga sugat dulot nito, siya'y dinala sa Siberia kasama ng iba pang mga bilanggo. Sa loob ng 26 na taon, namuhay si Igor bilang bilanggo sa Siberia. Ang kanyang buhok ay pumuti na parang nyebe. Nawala ang kanyang kasiyahan, siya'y yumuyuko, dahan-dahang naglalakad, bihirang magsalita at hindi na tumatawa, ngunit madalas siyang nagdarasal. Sa kulungan, natutunan ni Igor gumawa ng mga bota. Dahil dito ay kumita siya ng konting pera na siya namang ginamit niya para makabili ng isang babasahing pinamagatang Ang Mahiwagang Aklat ni Queen Deborah. Sa 26 na taong pagkabilanggo ni Igor ay naging libangan na niya ang pagbabasa ng aklat na ito. Dito niya natutunan na huwag agad-agad bumitaw at mawala ng pag-asa. Ito rin ang gumabay sa kanya upang lalong magtiwala sa magagawa ng Poong May Kapal at laging manalangin. Alam ni Igor na wala siyang kasalanan, subalit walang naniniwala sa kanya, kaya ipinasa Diyos na lang ni Igor ang lahat. Gusto ng mga awtoridad sa piitan si Igor dahil sa kanyang kabaitan at iginagalang siya ng kanyang mga kapwa bilanggo. Tinatawag nila siyang lolo. Kapag gusto nilang magpetisyon sa mga awtoridad ng piitan tungkol sa anuman, palagi nilang ginagawang tagapagsalita si Igor. Sa loob ng mahigit 2 dekadang pagkabilanggo, ay wala nang balita si Igor tungkol sa kanyang pamilya, hindi na rin siya dinadalaw ng mga ito. Hindi niya alam kung buhay pa ba ang kanyang asawa at kung ano na ang nangyari sa kanyang mga anak. Isang araw, dumating ang bagong grupo ng mga bilanggo sa piitan. Sa gabi, nagtipon ang mga dating bilanggo at mga bagong dating. Tinanong nila ang mga bagong bilanggo kung saang mga bayan sila nanggaling at kung bakit sila nasentensyahan. Kabilang sa iba, si Igor ay umupo malapit sa mga bagong dating at tila nakikinig ng tahimik sa mga pag-uusap nila. Isa sa mga bagong bilanggo na nagkukwento kung bakit siya naaresto
ay isang matangkad at malakas na lalaki ng mga 60 taong gulang. Mga kaibigan, kumuha lang ako ng kabayo na nakatali sa isang paragos at ako'y naaresto at inakusahan ng pagnanakaw. Sinabi ko na kinuha ko lang ito para makarating ako ng mas mabilis sa bahay at pagkatapos ay pinakawalan ko rin. Bukod pa rito, ang kotsero ay kaibigan ko. Kaya sinabi ko, ayos lang. Hindi, sabi nila, ninakaw mo ito. Pero paano o saan ko ito ninakaw? Hindi nila masabi. Minsan may nagawa na akong mali at dapat talaga ay napunta na ako dito noon pa pero hindi ako nahuli noon. Ngayon ako'y pinadala dito nang wala sa oras. Saan ka ba galing? Tanong ng isa. Mula sa Vladimir. Ang pamilya ko ay taga roon. Ang pangalan ko ay Makar. Itinaas ni Igor ang kanyang ulo at sinabi, sabihin mo sa akin, Makar, may alam ka ba tungkol sa mga mangangalakal na Aksyonov ng Vladimir? Buhay pa ba sila? Kilalang kilala ko sila. Ang mga Aksyonov ay mayayaman, pero ang kanilang ama ay nasa Siberia. Isang makasalanan na tulad natin. Ikaw naman, Lolo, paano ka napunta dito? Ayaw ni Igor pag-usapan ang kanyang kapalaran. Siya'y napabuntong hininga na lamang at sinabi, dahil sa aking mga kasalanan, ako'y nasa bilangguan ng 26 na taon. Anong mga kasalanan mo? Tanong ni Makar. Ngunit sinabi lang ni Igor, baka talagang nararapat ito sa akin. Ayaw na sana niyang magsalita pa, ngunit ikinuwento ng kanyang mga kasama sa mga bagong dating kung paano napunta si Igor sa Siberia. Kung paano may pumatay sa isang mangangalakal at inilagay ang kutsilyo sa mga gamit ni Igor at siya'y napagbintangan lamang. Nang marinig ito ni Makar, tiningnan niya si Igor, hinampas ang kanyang tuhod at sinabi, aba, talagang kamangha-mangha, pero ang tanda mo na, Lolo. Tinanong ng iba si Makar kung bakit siya nagulat at kung nakita na ba niya si Igor noon, ngunit hindi sumagot si Makar. Sinabi lang niya, talagang kamangha-mangha na nagkita tayo rito, mga kasama. Ang mga salitang ito ay nagpaisip kay Igor kung alam ng taong ito kung sino ang pumatay sa mga ngalakal. Kaya sinabi niya, baka Makar, narinig mo ang tungkol sa pangyayaring ito o baka nakita mo na ako noon. Paano ko hindi maririnig? Maraming tsismis sa mundo. Pero matagal na yon at nakalimutan ko na ang narinig ko. Baka narinig mo kung sino ang pumatay sa mga ngalakal? Tanong ulit ni Igor. Natawa si Makar at sumagot, siguradong siya ang may-ari ng bag na napagkuhaan ng kutsilyo. Kung may naglagay man ng kutsilyo doon, hindi siya magnanakaw hanggat hindi nahuhuli, ayon sa kasabihan. Paano may makakapaglagay ng kutsilyo sa bag mo, nasa ilalim yun ng ulo mo? Siguradong magigising ka. Nang marinig ni Igor ang mga salitang ito, tiyak niyang ito ang taong pumatay sa mga ngalakal. Tumayo siya at umalis. Buong gabi hindi nakatulog si Igor. Labis siyang nalungkot at sari-saring imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Naroon ang imahe ng kanyang asawa noong nagpaalam siya rito upang pumunta sa bayan. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang mga anak, maliliit pa, gaya ng panahon na yon. Isa ay may suot na maliit na kapa, ang isa ay nakasandal sa dibdib ng kanilang ina. At naalala niya ang kanyang sarili noong kabataan niya, isang masayahin. Naalala niya kung paano siya inaresto. Sa kanyang isipan, nakita niya ang lugar kung saan siya pinalo, ang tagapagpalo, ang mga bilanggo, lahat ng 26 na taon ng kanyang buhay bilang bilanggo at ang kanyang maagang pagtanda. Ang pag-iisip tungkol sa lahat ng ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan na halos gusto na niyang kitilin ang sarili. At ang lahat ng ito ay gawa ng halang na kaluluwang iyon, naisip ni Igor. At napakalaki ng galit niya kay Makar na nais niyang maghiganti kahit pa siya mismo ay mapahamak dahil dito. Buong gabi siyang nagdasal upang mapayapa ang kanyang isipan, ngunit hindi pa rin siya mapayapa. Sa maghapon ay hindi siya lumapit o tumingin man lang kay Makar. Lumipas ang 2 linggo sa ganitong kalagayan. Hindi makatulog si Igor sa gabi at labis siyang nalungkot na hindi niya alam ang gagawin. Isang gabi habang naglalakad siya sa paligid ng kulungan, napansin niya ang ilang lupa na gumulong palabas mula sa ilalim ng isa sa mga istante kung saan natutulog ang mga bilanggo. Huminto siya upang tingnan kung ano yon.
Biglang lumabas si Makar mula sa ilalim ng istante at tumingin kay Igor na may takot sa mukha. Sinubukan ni Igor na magpatuloy ng hindi tumitingin sa kanya, ngunit hinawakan ni Makar ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na siya'y naghukay ng butas sa ilalim ng pader. Tinatanggal niya ang lupa sa pamamagitan ng paglalagay nito sa kanyang mga bota at itinatapon ito araw-araw sa daan kapag sila'y pinapupunta sa trabaho. Manahimik ka lang, lolo, at makakalabas ka rin. Kung magsusumbong ka, papatayin nila ako sa pagpalo, pero uunahin muna kita. Nanginig sa galit si Igor habang tinitingnan ang kanyang kaaway. Binawi niya ang kanyang kamay at sinabi, "Wala akong balak tumakas at hindi mo ako kailangang patayin. Matagal mo na akong pinatay. Tungkol sa pagsusumbong ko sa'yo, pwede kong gawin o hindi, ayon sa ididikta ng Diyos." Kinabukasan, nagkaroon ng hindi inaasahang utos galing sa gobernador para inspeksyonin ang mga selda ng bilangguan. Naglibot sila sa kulungan at natagpo ang may hukay sa gilid ng pader na natakpan naman ng isang istante. Inireport ito sa gobernador. Dumating ang gobernador at tinanong ang lahat ng bilanggo upang malaman kung sino ang naghukay ng butas. Lahat sila'y nagkaila ng anumang kaalaman tungkol dito. Sa huli, lumapit ang gobernador kay Igor na kilala niyang matuwid na tao at sinabi, "Ikaw ay isang tapat na matandang lalaki. Sabihin mo sa akin, sino ang naghukay ng butas?" Si Makar ay nakatayo na parang wala siyang pakialam, nakatingin sa gobernador at hindi man lang sinulyapan si Igor. Nanginig ang mga labi at kamay ni Igor at sa loob ng ilang segundo, hindi siya nakapagsalita. Naisip niya, bakit ko pagtatakpan ang taong nagwasak ng buhay ko? Hayaan ko kaya siyang magdusa gaya ng aking dinanas. Pero kung magsusumbong naman ako, baka papatayin nila si Makar sa pagpalo at baka mali rin ang aking hinala. At sa huli, ano ang mapapala ko? Bueno, matanda, ulit ng gobernador. Sabihin mo ang totoo. Sino ang naghukay sa ilalim ng pader? Tumingin si Igor kay Makar at sinabi, "Hindi ko masasabi, mga kaginoohan. Hindi kalooban ng Diyos na sabihin ko. Gawin ninyo ang nais ninyo sa akin." Gaano man sinubukan ng gobernador si Igor sa mga pagtatanong, subalit hindi na ito nagsalita, kaya umalis na lamang ito at ipinag-utos na takpan ang butas. Ang mapag-alaman at mahuling gumawa nito ay hahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo o kamatayan. Kinagabihan, nang si Igor ay nakahiga sa kanyang kama at nagsisimulang matulog, may dumating at umupo sa kanyang kama. Tumitig siya sa dilim at nakilala si Makar. "Ano pa ang gusto mo sa akin? Bakit ka narito?" Tanong ni Igor. Hindi sumagot si Makar, kaya't umupo si Igor at sinabi, "Ano ang gusto mo? Umalis ka o tatawagin ko ang gwardya." Lumapit si Makar kay Igor at bumulong. "Igor, patawarin mo ako." "Sa anong dahilan?" tanong ni Igor. "Ako ang pumatay sa mga ngalakal at nagtago ng kutsilyo sa bag mo. Plano ko rin sanang patayin ka, ngunit may narinig akong ingay sa labas, kaya't itinago ko ang kutsilyo sa iyong bag at tumakas sa bintana." Natahimik si Igor at hindi alam kung ano ang sasabihin. Bumaba si Makar mula sa kama at lumuhod sa sahig. "Igor, patawarin mo ako. Sa ngalan ng Diyos, patawarin mo ako. Aaminin ko na ako ang pumatay sa mga ngalakal. Ikaw ay mapapalaya at makakauwi na sa iyong tahanan." Sumagot si Igor, "Madali para sa iyo ang magsalita ng ganyan, ngunit nagdusa ako para sa iyo ng 26 na taon. Saan pa ako pupunta ngayon? Hindi ko alam kung buhay pa ang aking asawa. Nakalimutan na ako ng aking mga anak. Wala na akong mapupuntahan." Ipinukpok ni Makar ang kanyang ulo sa sahig sa sobrang pagsisisi. "Igor, patawarin mo ako," sigaw niya. "Nang pinapalo nila ako ng latigo, hindi ito gaanong mahirap tiisin kumpara sa makita ka ngayon. Alam ko na pagkakataon mo na sanang makapaghigante, pero naawa ka sa akin at hindi mo ako itinuro. Patawarin mo ako, ako'y isang halang na kaluluwa." At nagsimula siyang humagulgol. Nang marinig ni Igor ang kanyang paghagulgol, nagsimula rin siyang umiyak. Nagsalita si Igor, "Oh, pinapatawad na kita at patawarin ka rin sana ng Diyos. Marahil ako'y 100 beses na mas masama kaysa sayo." At sa mga salitang ito, gumaan ang kanyang pakiramdam.
Ipinaubaya na lamang ni Igor sa Panginoon ang mga ginawa sa kanya ni Makar at hindi ito gumanti ng masama. Kinabukasan ay maagang bumangon si Makar at inamin ang lahat ng kanyang kasalanan sa awtoridad na siya namang agarang paglaya ni Igor. Nagdesisyon si Igor na puntahan ang kanyang pamilya sapagkat sabik na rin siyang makita ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang dati niyang makisig at masayahing mukha ay napalitan ng isang mukha na puno ng hirap at pagod dulot ng 26 na taon na pagkakakulong. Agad niyang tinungo ang kanyang bayan sa Vladimir, bitbit ang kanyang munting aklat. Nagulat si Igor sa kanyang nasaksihan sapagkat napakalaki na ng pinagbago ng kanilang lugar. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay naabutan niyang nakahiga sa isang kama ang kanyang asawa at napag-alamang matagal na pala itong nakaratay dahil sa iniindang karamdaman. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na siya dinadalaw ni Vanya. Agad niya itong niyakap at nagpakilala. "Vanya, mahal ko, nakikilala mo pa ba ako? Ako ito si Igor, ang iyong mahal na asawa." Nang maaninag ni Vanya si Igor, ay agad niya itong niyakap at umiyak silang dalawa. Tinanong ni Igor kung nasaan na ang kanilang mga anak. Sinagot naman siya ni Vanya na meron na rin silang sariling pamilya at dinadalaw lamang siya 2 o 3 beses sa isang linggo. Nakatawag ng pansin kay Vanya ang maputing buhok ni Igor at ang suot nitong sombrero. Dito ay naalala niya ang kahulugan ng kanyang masamang panaginip noong matagal ng panahon na si Igor ay bumalik mula sa bayan na may maputing buhok at suot na sombrero. Kanyang sinabihang magpaliban muna at huwag nang umalis upang magtinda sa bayan dahil sa kanyang masamang panaginip. Hindi naniwala si Igor at tinawanan lamang nito. Subalit, imbis na iparinig ito kay Igor, ay minabuti niyang ilihim na lamang ang mga bagay na ito sapagkat ramdam niya ang pagdurusang dinanas ng kanyang asawa sa loob ng bilangguan sa mahabang panahon. Sa kanilang patuloy na pag-uusap, inilahad ni Igor sa kanyang asawa ang mga naging karanasan niya sa loob ng bilangguan. Ikinuwento din niya ang mga pagsubok na kanyang hinarap at kung paano siya nagtiis at umasa sa Diyos sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Nalaman ng kanyang asawa na sa kabila ng lahat ng paghihirap, nanatili siyang tapat at palaging nananalangin para sa kanilang pamilya. Binanggit din niya ang daladala niyang munting aklat ni Queen Deborah na nagbibigay sa kanya ng kalakasan at katatagan na huwag agad-agad sumuko bagkus laging magtiwala at umasa sa tulong ng Diyos. Sinabi niya rin na siya ay inosente at kaya nakalaya ay sapagkat umamin na ang totoong salarin. Ang kanilang mga anak naman na sa ngayon ay may sarili na ring pamilya ay nagkaroon ng pagkakataon na makilalang muli ang kanilang ama. Ipinakilala ni Vanya ang kanilang amang si Igor sa kanila sapagkat maliit pa ang mga ito noong sila'y iniwan ng kanilang ama. Sa nalalabing buhay ni Igor at Vanya ay namuhay silang masaya kapiling ng kanilang mga anak at apo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Minsan sa buhay natin, tila may mga bagay na sa tingin natin ay mabuti at nagbibigay ng kasabikan at kasiyahan sa ating mga paningin. Tayo'y nangahawak sa sarili nating desisyon na wari bagay panatag tayo ni hindi natin pinapansin ang mga paalala ng ibang mga tao, lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Kaya, ipinahihintulot ng Panginoon ang mga pagsubok at mga kabiguan na mangyari sa atin upang kilalanin natin ang ating mga pagkakamali at upang malaman natin ang ating mga limitasyon. Ipinababatid din na kung may mga balak o plano tayo sa buhay ay isangkot natin ang Panginoon at nang sa ganon siya ang maghanda sa daraanan natin. Kaya sa mga banal na aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 25 ay ganito ang sinasabi. Maaaring iniisip mo na nasa tamang daan ka, ngunit ang dulo pala nito ay kamatayan. Ang kasaysayan ni Igor ay magsilbi sana itong gabay upang huwag tayong manghawak sa sarili nating mga nalalaman, kakayahan at mga desisyon. Hindi basihan ang nakikita mong kasaganaan at maaliwalas na buhay para sabihing panatag ka o kampante ka sa kinatatayuan mo ngayon. Sapagkat sa isang iglap sa hindi inaasahang pangyayari ay yan din ang maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Marunong tayong makinig, ibaba ang pride, magparaya at higit sa lahat ay itiwala sa Diyos ang buhay mo. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig. Sana nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Hanggang sa muli.